maging patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 16, verses 9 to 15, and I read it for you. Now after he rose early in the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. She went out and told those who had been with him, while they were mourning and weeping. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. After this he appeared in another form to 2 of them, as they were walking into the country. And they went back and told the rest, but they did not believe them. Later he appeared to the 11 themselves, as they were sitting at the table, and he upbraided them for their lack of faith and stubbornness, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation." Sino po sa inyo ang mahilig manood ng balita? Sa pamamagitan ng panonood ng kaganapan na nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa, tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman at nalalaman natin kung nasaan na tayo bilang isang lipunan, bilang isang tao. Karamihan sa mga napapanood po nating balita ay hindi maganda. Pero isa pong sigla na makapanood ng mga good news na balita. Mga good news na nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay na maari pala dito sa mundo magpalaganap ng kabutihan sa iba. Hindi puro patayan, hindi puro krimen, hindi puro droga o anumang karumaldumal na balita tulad ng digmaan. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin ang pagbabalik tanaw ni San Marcos sa ating binasang ebanghelyo kung kanino na nagpakita ang muling nabuhay na si Jesus. At sa bandang huli, sinabi niya, ito ang ipinag-utos ni Jesus sa kanila. Go into all the world and proclaim the good news to all creation. Humayo kayo at ipamalita ang napakagandang balita sa lahat ng sannilikha. Paano po natin gagawin ito? Baka sabihin po ninyo, Father, hindi po ako pari, hindi ako misyonero, hindi ako reliyoso. Paano ko po gagawin ang ipinag-uutos sa atin ni Kristong muling nabuhay na ipahayag ang mabuting balita? Yan po sa pamamagitan ng pagpapahayag sa ating salita, kung paano natin ipinapahayag ang kanyang mismong salita at kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang aking mga aksyon ba, ang aking mga gawa ay sumasalamin sa magandang balita na si Jesus ay muling nabuhay. Maganda ba ang aking mga aksyon o nagbibigay kahihiyan sa Panginoon at sa iba? Maaari din natin ipahayag ang mabuting balitang ito, umpisahan natin kung nasaan tayo. Sa loob ng pamilya, sa loob ng puok, kung saan nagtatrabaho, sa paaralan, o kung saan ka man naroroon ngayon. Maging testigo, maging patotoo na si Jesus ay muling nabuhay para sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa misyon na inyong ipinagkaloob para ipamalita ang napakagandang balita ng iyong muling pagkabuhay para sa mundo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.